Ayan, paki-repost na lang po, paki-repost. After like 5 minutes, mag-start na rin tayo. So kaya pasama po sa prayer. Ay, nako. So, yun talaga yung problema kasi umiinit talaga to eh. Kaya nagtitingin po ako ng pwede nating i-improve, no? Yan, hello po. Yan, paki-repost po kapatid, please po. Thank you po, no? So, pasensya na po sa mga na ano. Yan, hello po. So, buti na lang first point na first point na tayo eh. Kung kailan pupuntos na ako, dun pa nawala. Magpo-first point na ako eh. So, first point na tayo, first point. No, paki-repost po, paki-repost. Wala eh, kaya pasama po sa prayer kapatid yung improvement ng live natin kasi lagi talagang ganito. So, kaya nagpe-pray ako sa Panginoon na ma-improve natin yung live natin, no? So, hindi ko alam kung anong will ng Panginoon eh. Yan, hello po, hi po. So, wait lang po natin, no? Hello po, andito na ba lahat? Pasabi po na nandito na ako ulit. Sana hindi na uminit, no? Kaya itong... And thank you sa Lord, nandito po kayo ulit. Hallelujah. So first point na tayo. Sabi siguro, tagal mo mag first point ha? Ayan, namatay tuloy. First point na eh. Sige po, pag nandito na lahat kapatid, mag-start na rin tayo. Natawa talaga ako. Pero at least, not, pagka-end ko, nasabi ko pa yung everything God has made everything beautiful in its time. Galing naman. Ay, thank you po sa mga nag-repost. Pa-repost na lang din po. Paki-ano na lang din mga kapatid kasi ito nga problema natin. Tapos kaya naapektuhan din yung algorithm natin dahil dito eh. Pero okay lang. Ayan, salamat. So first point. Yan, ang unang puntos po natin, God has perfect time for everything. Sige po, pakitype na lang po dyan, no? Ang first point natin, God has perfect time for everything. So actually kapatid, kaya rin nga, kasi mainit po dito sa room ko eh. Siguro kaya uminit din yung phone. Pero anyway, God has perfect time for everything. So sabi po dito,
God works according to His calendar, not ours. Ang Diyos ay kumikilos po sa timing niya, hindi sa timing natin. Amen? Kasi sa totoo lang kapatid, palyado timing natin. Tama? Kasi kapatid, tayo, ang gusto natin, instant success, instant healing, instant answer, instant blessing. Pero ang timing ng Diyos ay ibang-iba. Si Noah, naghintay pa ng maraming taon bago dumating yung flood. Si Abraham, naghintay ng mga dekada bago dumating si Isaac. Si Joseph, dumating pa ang mahabang panahon bago siya naging second in command. Si David, bagamat anointed na siya, pero naghintay pa rin siya ng mahabang panahon bago siya nakaupo sa trono niya. Anong ibig ko sabihin? Iba po ang timing ng Diyos. At ang timing ng Diyos, hindi dapat natin yun maisip na delay. Kaya mari din ata yung phrase na every delay is God's the direction. Eh, hindi nga na-delay si Lord eh. Tama ba? Kaya siguro na-delay yung blessing kasi hindi nga na-delay. Sakto lang. Sabihin mo nga dyan, sakto lang. So, ibig sabihin kapatid, all throughout the scripture, hindi po nadidelay ang Diyos. Amen. Sakto lang. Kaya kung ano man ang dinadaanan mo ngayon, hindi delay si Lord. Marami tayong mga tanong, kailan ba ako magiging masaya? Kailan ba ako magiging ganito? Kailan kaya ako yayaman? Dami mo parang sana all eh. Pero pag tinignan mo talaga yung iba, tinignan mo talaga yung pamantayan ng mundo, hindi talaga. Kasi dapat nakatingin ka sa pangako ni Lord. Sabi mo nga, sa pangako ng Diyos. Kaya nga halaga, basahin mo Bible eh. Amen. Magbasa ka Bible. Kasi pag nagbasa ka ng Bible, kapatid, yun yung timing ng Panginoon. Amen. Basahin mo Bible. Amen. Kaya kapatid, napakahalaga na alam mo alam mo kung paano ang Diyos, alam mo kung paano siya kikilos. Amen. Kasi nga, pag hindi mo alam yung ginagawa ng Lord, hindi mo talaga maiintindihan. Amen. Wait lang po ah. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, maintindihan mo yung timing ng Diyos. Amen. Maintindihan mo yung timing ng Panginoon. Kaya kapatid, hanapin mo ang Diyos at alamin mo kung paano, amen, kung paano mo kapatid, mai-align ang buhay mo sa harapan ng Panginoon. Amen. Wait lang pa. Kaya kapatid, I pray na sa mga pagkakataon ng buhay mo, hayaan mo ang Diyos na kumilos sa buhay mo at pagkatiwalaan mo yung timing niya. Amen. Kasi ulitin ko kapatid si David bago siya naging anointed king, naghintay muna siya. Si Noah, hindi nagme-make sense bakit siya gumagawa ng arko, yun pala may paparating na flood. Si Abraham naghintay ng decades para kay Isaac. At napakagandang paghihintay mo.
Amen. Ang gandang paghihintay. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, ang timing ng Panginoon ay perfect para sa lahat. Amen. Kaya nga kapatid, wag kang magkakamali. Sabi mo nga dyan, wag kang magkamali. Kasi dapat, malaman mo yung preparasyon ng Diyos. Hindi po yun absent siya. Kaya nga wag kang magkamali ng perspective na nagpe-prepare ang Diyos, pakiramdam mo absent siya. Hindi. Hinahanda niya yung buhay mo sa tamang timing niya. Amen. Kaya sabi mo nga dyan, maghintay ka kasi. Amen. Kailangan mong maghintay. Maghintay ka sa timing ng Diyos. Kasi ang hirap ng nagmamadali. Amen. Kaya ang second point natin Ano po yung second point? Medyo bibilisan ko na kapatid kasi baka uminit ulit Ano yung second point natin? Waiting is part of God's work. Ang paghihintay po ay parte ng trabaho ng Diyos. Marami pong nag-iisip na wala namang nangyayari sa paghihintay ko. Pero kapatid, ang paghihintay ay doon lumalalim yung pagkilos ng Diyos. Amen. Sa season of waiting, kapatid, nade-develop yung faith mo, yung patience mo, yung humility mo, yung dependence at character mo. Tama? Pag tama ka maghintay sa Panginoon, ang daming mababago sa buhay mo. Amen. Sino po dito nagtatrabaho? Taas nga kamay. Sige po, sino po nagtatrabaho? Taas niyo po yung kamay niyo, mga nagtatrabaho. Maging OFW ka, maging corporate worker ka dito sa Philippines. Hindi naman agad sweldo, di ba? Kailangan mo muna magtrabaho. Tama? Kaya nga nagsisipag ka kasi may inaasahan kang sweldo. Amen? Kahit mahirap, titiisin mo yan. May nagtanong, why God allow suffering? Kasi nga, meron kang reward. Kahit mahirap. Sige, tingnan mo. Magtanong ka ng OFW dyan. Madali ba maging OFW? Hindi. Pero dahil meron kang goal at meron kang gustong maabot o may mga pangarap ka sa pamilya mo o kaya naman gusto mo silang mapakain, kahit mahirap, titiisin mo. Tama? Kasi nga, meron kang inaasahan. Ganun din sa buhay, kapatid. Hindi pwedeng puro ka reklamo sa Panginoon. May inaasahan ka sa Diyos So, anong gagawin mo? Gagawin mo ang lahat ng bagay para ma-achieve mo o makuha mo yung hinihintay mo sa Panginoon. Hindi puro reklamo. God allows suffering for you to improve. Hindi para pagtripan ka. Amen? Kaya nga kapatid, anong dine-develop sa'yo ng Panginoon? Pananampalataya, yung patience mo, yung humility mo, yung dependence mo sa character. Kaya nga, ang preparation of God in His perfect timing is a blessing for you. Kasi kapatid, ulitin ko minadali mo nga. Hindi naman pala tama yung timing. Paano yun? Minadali mo nga. Nakuha mo nga agad. Hindi mo naman pala alam paano i-handle yan. Amen. Para bang binigyan ka ng washing machine na automatic, hindi mo alam kung paano i-operate, nagkamali ka tuloy. Diba? Kaya nga kapatid, napakahalaga ng timing at preparation ng Panginoon. Inihahanda ka. Sabi mo nga dyan sa comment section, inihahanda ka. Inihahanda ka ng Diyos kasi nais ng Diyos. Amen. Na maging handa ka sa lahat ng pine-prepare niya para sa iyo. Kaya mahirap ang buhay, kapatid, pero mas mahirap ang buhay pag wala kay Lord. Saan ka? Doon na lang ako sa Panginoon, no? Parehas naman mahirap buhay. Tama? Parehas lang mahirap buhay. Wala kay Lord at may na kay Lord. Parehas lang mahirap. Pero ang pinagkaiba, pag nasa Diyos ka, mahirap nga pero may inaasahan ka.
At yun yung hope na hindi ka ipapahiya. Amen? Hindi ka ipapahiya ng pag-asa mo sa Panginoon, no? Amen? Tingnan mo kapatid yung mga nanalo sa loto. Nanatili bang mayaman yung mga nanalo sa loto? Hindi. Ang dami pong napabalita na tumama ng milyon-milyon pero nagkautang-utang pa kasi nga hindi sila handa. Amen. Oo, masaya tumama ng loto pero mas grabe yung balik. 'Di ba? Scatter, pinatama ka. O, na-addict ka, nawalan ka tuloy. Nagmamadali eh. O, yung mga na-scam, gusto ng instant yaman. Nasabihan lang na, pag nag-invest ka dito, ganyan-ganyan, etc. etc. Invest ka dito, yayaman ka. Ikaw naman si invest. Lahat na ininvest mo. Naiskabo ka, tinakbuhan ka. Yari. Tama? Kasi instant eh. Mas doon pa rin ako sa pinaghirapan ko at hinintay ko. Tama? Lalo na kung sa Panginoon. Pag hinintay mo ang Diyos, kahit mahirap, sigurado. Amen? Kahit matagal, pero darating. Kaya nga hindi ko na, actually, meron pong sumasali sa group chat natin ulit. Umalis siya kasi sabi niya, hindi naman sumasagot ng panalangin ng Panginoon, nabawasan na siya ng isang mananampalataya. Nagpe-pray pa rin ako sa Diyos. Nasabi ko, Lord, ano ba, tatanggapin ko ba to o hindi ulit? Kasi ayoko nang minamak ka niya. Sabi ko talaga. Ngayon nakikiusap, pwede mo ba akong ibalik? Nagpe-pray pa ako sa Panginoon eh. Kasi hindi pwedeng ganun. Aalis ka, tapos bibigla kang babalik. Ano yun? Hindi naman ako si Lord eh. Amen. Pero nagtatanong ako sa Panginoon, tama ba to Lord? Kasi ayoko rin namang maulit na imak niya ang Panginoon. Kaya hintayin ko. Amen. Hintayin ko na matutunan niya yun. Ngayon, kung hindi man siya makabalik sa life group natin, siguro iba gagamitin ni Lord, hindi ako. Amen. Kasi gusto ko tama timing. At the same time, ganun talaga sa totoo lang. Sinisi mo pa si Lord, ikaw naman yung hindi makapaghintay. Pwede pa sumali kahit sino. Wala pong problema, you can just message me. Amen. Pero, ibig sabihin, itong ano na to, itong part na to, kapatid, nakakalungkot kasi. Sinabi niya kasi doon sa group chat, nabawasan na, sabihin mo kay Jesus, sabihin mo sa Diyos nyo na nabawasan na siya na isang mananampalataya. Ang tagal ko nagpray, hindi niya ako sinagot. God knows the secrets of the heart. Amen. God knows it. So if God knows the secret of the hearts, alam niya kung kailan mo kailangan ma-receive. Amen. Kaya dapat ituon mo ang pansin mo sa langit. Kaya kapatid niya, may nagtatanong, paano maalagaan yung peace na binigay ng Panginoon? Ituon mo yung isip mo sa makalangit, hindi makamundo. Amen. Tamang disiplina lang yan. Hindi ko sinasabi kapatid na perfect buhay ko. Hindi. Nagkakamali din ako. Pero, ang make sure ko sa buhay ko na kausap ko si Lord. Lumulod ako sa Kanya sa panalangin. Nanghihingi ako ng tawad. Kaya nga ang laking tulong sa akin itong live eh. Kasi imbis na kung ano-anong ginagawa ko, nakakagawa ako ng mga bagay na makalangit. Amen. Imbis na magkaroon ako ng anxiety, mag-preach na lang ako ng gospel. Imbis na ma-trigger ako ng social media, kapatid, yan, last trigger niyan, social media, tingnan nyo. Sa Blue Up, dito pa sa TikTok, medyo nagsisensored sila dito. Sa Blue Up, kapatid, at saka Instagram, di na sila nagsisensored. Ang dami ng last full content doon. Kung yun ang trigger mo, di dapat i-delete mo yan. Dinilit ko, kapatid. Blue Up ko, hindi na. Ang Blue Up ko na lang yung page ko. Kasi nga, hinihintay ko ng tama ang Diyos.
Hindi pwede na ito yung plano ni Lord tapos mangunguna ka. Aray mo. 'Di ba? Alam mo na yung timing ni Lord, alam mo na dapat mo siyang hintayin. Tapos gagawa ka pa ng mali. Hindi po yun para sa Diyos. Amen. Ang tamang paghihintay, ginagawa mo kalooban ng Panginoon. Ano pong sabi ng Matthew? Seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Ano pang sabi ng Psalms 37:4? Delight yourselves to the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen. Ibig sabihin, if you are waiting talaga sa Panginoon, you will do the kingdom agenda. Ano yung kingdom agenda? Pananalangin, pagde-devotion, pakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Habang wala pa yung hinihintay mo sa Diyos, gumagawa ka para sa Diyos. Amen. Kasi God didn't stop working, kapatid. Kahit nga hindi ka tapat, naging tapat pa rin sa'yo ang Panginoon. Amen. Kahit anong mangyari, mahal ka ng Diyos at hindi ka niya iniwan o pinabayaan man, ba't ikaw umaalis ka? Ba't hindi ka marunong maghintay? Amen. Tingnan mo, kapatid, parang ganito yan fasting. Nag-fasting ka, tas ang kinumit mo, hindi ka kakain sa gabi. Tapos ang ginawa mo para hindi mo maramdaman yung gutom, itinulog mo. Nag-fasting ka nga, hindi ka naman nag-pray. Anong tawag doon? Diet. Hindi mo mauuto si Lord, kapatid. Hindi natin mauuto si Lord. Alam ng Diyos kung tama paghihintay mo. Tingnan mo yung narcissist. Naghintay naman ako. Ang tagal mo kasi kaya ako nagawa. Ganun ka ba? Hindi ganun. Amen? Maghihintay ka ng tama. Hindi yung naghintay ka nga, gumawa ka naman ng kalokohan. Kahit naman sa, halimbawa, may kapangakuan ka. Hinintay kita. Di ba kunyari, high school to college. Sabi mo, pag college ka na. Pag graduate ka ng college, sasagutin. Di ba, naghintay naman ako sa'yo. Pero behind it, ang dami mong ginawa. Tama bang paghihintay yun? Amen? Halimbawa, may hinihintay ka. Diba? Kunyari, naghihintay ka ng biyaya mula sa magulang mo. Naghihintay ka nga, tapos sinisira mo naman yung magulang mo. Ang tagal ibigay, ang tagal ko yan. Tama bang paghihintay? Hindi. Kahit ako, mauun siya, baka hindi ko pa ibigay sa'yo Tama? Pero buti na lang gracious si Lord. Hindi ka man naging tapat, tapat pa rin siya. Hinihintay ka pa rin niyang magbago. Hinihintay ka pa rin niyang lumapit. Hinihintay ka pa rin niyang matuto sa mga malimong desisyon. Buti na lang. Amen? Mabukulan ng mabukulan. Salamat po sa Panginoon, ginamit pa rin ng Diyos kahit uminit tong live natin. Amen? Kasi kapatid, ang paghihintay ay kasama po sa plano ng Diyos. Amen? Kasama po yan. Marami ka pa rin pagkakataon na itama. Kaya nga sabi ng Bible hindi ka pa pinupuksa ng Panginoon kasi hinihintay ka pa niya na makapagbago ng buhay. Amen? Hinihintay ka niya na magbago pa ng buhay. Kaya kapatid, ngayon pa lang kung kinakausap ka na ng Diyos, pwede mo bang sabihin, Lord, hihintayin kita. Panginoon, itama mo na buhay ko ngayon. Kasi kapatid, kung hindi ngayon, kailan pa? Amen? God is preparing not only the blessing for you, but also you for the blessing. Amen? Kumapit ka sa Panginoon, ulitin ko gusto ko po itong sabihin, hindi ka ipapahiya ng pag-asang ito. Amen? Kunin natin yung verse na yun. Romans chapter 5 verse 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa atin
sa ating mga puso pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin, hindi tayo binibigo o pinapahiya ng pag-asang ito. Amen. Romans chapter 5 verse 5. Kaya hihintayin mo ang pagkilos ng Diyos kahit ano ang mangyari. Amen. Lagi mo tatanggapin, kapatid. Kaya nga dapat makaalis ka dyan sa cycle na yan, RV. Amen. Umalis ka sa cycle ng kasalanan, umalis ka sa cycle ng kawalan ng pagtitiwala. Dapat lagi kang babalik sa Panginoon kahit anong mangyari. Amen. Why? Kasi nga, maganda pa rin ang plano ng Diyos. Sa'yo, Jeremiah 29:11, kapatid, my plans to you is to prosper, not to harm you, but to give you future and hope. Kahit na, third point, we cannot see the whole picture. Magtitiwala pa rin tayo sa Panginoon kahit hindi natin nakikita ang whole picture. Alam mo, kapatid, bakit ka impatient? Kasi hindi mo nga alam yung plano ni Lord eh. Pero kung babasahin mo Bible, kapatid, malalaman mo. Hindi niya gagawing lihim sa'yo ang kanyang mga plano kasi nga, nagtanong ka sa kanya genuinely. Amen. Para mag-abide ka at maging kalmado ka, take it easy, kailangan mo kausap yung nagbibigay ng plano sa'yo. Eh, ang problema, ini-snub-snub mo, tapos pag may problema ka lang, tsaka ka lalapit, eh, paano yun? Huli na. Amen? Sige nga po, matanong ko kayo. Marami tayong desisyon sa buhay, kapatid, na hindi na natin maibabalik. Tama, mali? Marami tayong desisyon sa buhay, kapatid, na hindi na natin mare-reverse kahit anong gawin natin. So, ibig sabihin, kung ganun, bago ka gumawa, itanong mo muna sa Lord kasi hindi mo nga alam yung whole picture. Hindi mo nga alam anong pwedeng outcome, itanong mo muna sa Lord. Hindi ka pwedeng magyabang sa Panginoon, hindi ka pwedeng magmalaki sa Panginoon. Kaya maraming moment na bakit hindi kaya ako sinasagot ni Lord? Bakit kaya sobrang haba? Bakit kaya ito nangyari? Kasi nga, hindi mo binasa Biblia. Unahin mong hanapin si Lord. Ngayon nagtatanong, ano unahin ko? Unahin mo si Lord. Seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Amen. Sobrang basic. Seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Mahirap ang buhay, oo, pero mas mahirap nga pag wala kay Lord. Alam niyo yan kung paano magsisimula. Alam niyo yan, kapatid. Hindi lang kaya ng katawan mo, pero alam mo yan. Sige, paano po magsimula? Tatanungin ko po kayo. Sobrang basic. Sara mo pinto mo, manalangin ka sa Diyos. Sobrang simple lang. Kasi kapatid, God is keeping track of your sorrow. Hindi ka naman niya tinakwil eh. Amen. Manalangin pa rin, kapatid. Discipline lang yan. Amen. Kaya nga kapatid mo, nagtsatsaga ako na everyday magla-live ako. Anong oras tayo natapos kagabi? 1:30. Nakatulog ako 2:00. Pero babangon ako, magpipreach pa rin ako kasi gusto kong ituro sa inyo, kapatid. Na kaya mo. Eh, kaya ko nga eh. Amen. Hindi po dahilan, kapatid, kung puro butas bahay mo. Kasi si Lord, kahit naman wala kang imik, kahit sa isip ka lang nagpe-pray, naririnig ka naman ni Lord eh. Kaya nga, kapatid, ito po, gusto ko pong maintindihan nyo to. Hindi na to nagmamatter kung anong nangyayari sa paligid mo, nagmamatter na to kung puso mo at sa Diyos. Kung marami kang maidadahilan, kapatid, para hindi ka lumapit sa Panginoon, eh paano mangyayari buhay mo? Sige. Oh, kailan pa maayos yung butas ng bahay nyo, kapatid? Hintayin mong maayos yung butas ng bahay mo, tsaka ka magpe-pray? Iintindihin mo yung chismosa mong kapitbahay, tsaka ka magpe-pray? Hintayin mo maging maayos buhay mo?
Hintayin mong mabayaran mga utang mo bago ka lumapit? Amen. Anong ibig ko sabihin, kapatid? I know, kapatid na Aris, no? I'm just saying the fact na hindi mo dapat hintayin ang kahit anong bagay pagdating sa paglapit sa Diyos. Amen? Hindi mo kailangan ng kahit anong criteria sa buhay para lumapit ka sa Panginoon, kasi pwede kang lumapit sa Diyos whatever you are and who you are. Amen? Ayan, katulad niyan. Sige po. Nangihila ka pa rin ng distraction. Anong gagawin mo? Magpupumilit ka. Nasa tamang pagpilian, kapatid. Kung gusto mo, kasi sabi ni Rico Blanco, pag gusto may paraan, pag ayaw palaging merong dahilan. Amen? Dapat wala na yung mga dahilan. May distraction, oo. May problema, oo. Merong suliranin, oo. Pero kung gusto mong lumapit sa Panginoon, lalapit at lalapit ka. Amen? Kasi nga gusto mo. Amen? O tignan mo. Ganun din sa kasalanan eh. Sinasabi ng will mo, ayaw mo. Pero dahil gusto rin ng katawan mo, anong gagawin? Kahit nasaan ka pa, kung gusto mong gawin yung kasalanan, magagawa mo yun at hindi mo pwedeng masisi na ganito, ganyan. Kaya nga anong sabi ng Bible? The spirit is willing but the flesh is weak. Kaya nga dapat palakasin mo yung spirit mo para mapasunod mo yung flesh mo. Anong gagawin mo? Magpupumilit ka sa Panginoon. Intentional. Gusto mo. Hindi pwedeng napilitan. Amen. Kaya nga, kapatid, kahit nakakatamad, magpe-pray ka pa rin. Amen. Ito mo sa trabaho. Tinatamad ka magtrabaho, di ba? Pero kailangan mo eh. Kahit tamarin ka, pupunta ka pa rin, magwo-work ka pa rin. Tama? Tama po ba? O halimbawa, gusto mong graduate, kahit nakakatamad, papasok ka pa rin sa eskwelahan. O, kunyari may nililigawan ka. Gustong-gusto mong makita, kahit nakakatamad, pupunta ka kasi nga gusto mong makita eh. Pagdating sa Panginoon, anong gagawin mo? Wala. Dapat si Lord ang kumuha. Ay, kapatid, nako, hindi po pwedeng ganun. Kung ang Diyos ang siyang nagbibigay sa iyo ng buhay, hindi mo dapat kinakatamaran ang nagbibigay sa iyo ng buhay. Gagawin mo ang bagay na dapat kasi gusto mong maging maayos ang buhay mo. Amen? Pasensya na po kayo, pero kailangan ko tong diinan. Kasi kapatid, hindi pa rin tayo matututo na dapat kailangan mong unahin ang Panginoon. Amen? Alam mo kapatid, pag nag-umpisa kang nag-pray at nag-devotion, doon na magbubunga ang lahat ng bagay. Amen? Kaya nga hindi mo dapat, actually kapatid, hindi mo dapat binibilang yung ginagawa mo sa Panginoon. Hindi ba't dapat binibigay mo yung buong buhay mo? Amen? Kasi buhay mo yan eh. Amen? Opo kapatid, God knows the secrets of your heart. All you need to do is to show up. Amen? Pero ako kapatid, kung ako sa'yo, hindi ko intindihin kapitbahay. Dito kapatid, may kapitbahay ako eh, pero preach pa rin ako ng preach ng ganito kalakas. Bakit? Isalita to ng Diyos eh. Show up, mag-pray ka. Amen? Show up ka sa Panginoon. Lord, nandito ko ngayon. Kahit na ano pang sabihin ng iba, si David nga, pinagtawanan ng asawa. Anong sabi ng asawa? Pag ikaw sumayaw pa dyan, hiwalayan na kita. Di hiwalayan mo ko. At sumayaw pa siya ng mas matindi para sa Panginoon. Hindi mo na dapat tinitignan ng iba. Ang mahalaga, nakalapit ka sa Diyos. Amen? Ang problema, kaya hindi ka kumakalma kasi ang dami mong kinoconsider, sasabihin ng iba, ganyan-ganyan. Kapatid, nako, kung alam mo bakit ko hinanap si Lord? Sa totoo lang. At bakit hindi ako nagpapigil, kapatid, na mag full time sa Panginoon?
Kasi kapatid, nung ako naghihirap, si Lord lang kasama ko. Nung ako walang bahay, nasa ilalim ako ng tulay dun sa sapote, wala akong ibang kasama, si Lord lang. Nung nanalangin ako at humingi ako ng tulong, si Lord ang tumugon. Ngayon, nung nag full time ako, ang daming pumipigil. Wala naman sila nung naghihirap ako, si Lord naman na nandun. Bakit ako magpapapigil? Kaya ngayon, hindi ko iniintindi sasabihin ng iba. Sabihan nyo na ako na weird. Sabihan nyo na ako na ang dami pong sa labas, kapatid, may hawak ang Bible. Sabihin sa'yo, Pastor! Kakaganon nila. Naging lingkod ako ng Diyos. Amen? Aasarin ka ng tao, aasarin ka ng mundo, pero hindi ka magpapapigil. Kasi nga, ang Diyos pa rin ang priority mo. Amen? Amen? Kaya nga kapatid, matutunan mo na kahit mahirap, lumapit pa rin sa Diyos. Kahit hindi mo alam, magtiwala ka pa rin. Amen. Kasi kapatid, gusto kong i-remind ka ng Panginoon. Kaya nga sabi niya dun sa Tagalog, no? Simula, hindi ka binigyan ng Panginoon ng pagkaunawa. Simula ay yung pasimula at pangwakas. Ibig sabihin kapatid, hindi binigay sa'yo lahat ng Panginoon yung wisdom and revelation. Kasi tinuturuan ka ng Diyos na magtiwala kahit hindi mo naiintindihan. Amen. Tinuturuan ka ng Diyos na magtiwala kahit hindi mo naiintindihan. Kaya nga kapatid, anong sabi ni Pablo kay sabi ni Jesus kay Jairus? Yung anak niya namatay na. Tapos sabi ng mga tao sa kanila, wag mo nang abalahin ang guro, patay na po ang anak mo. Anong sabi ni Jesus? Wag kang matakot, magtiwala ka lamang. Tapos pagdating nila doon, pinagtawanan ng tao si Jesus kasi nga patay na eh. Pero anong sabi niya doon sa mga nagtawa? Pinatabi niya. Tabi! Doon kayo, labas. Kami lang dito. Anong sabi niya? Talita kuum. Anong ibig sabihin? Babae, bumangon ka. At bumangon ang bata. Kapatid, papatabihin sa'yo ni Lord lahat ng distraction. Ang kailangan mo lang maniwala at magtiwala. At choice mo yun. Kung sa TikTok sabi nila, hawak mo ang beat. Ikaw naman, hawak mo ang pagpili sa buhay mo, kapatid. Ikaw ang magtitiwala. Amen? Kaya sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon, ang pananampalataya ay nagtitiwala sa puso ng Diyos kahit hindi mo naiintindihan. Hindi mo naman kailangan intindihin, kapatid. Ang kailangan mo lang magtitiwala. Magugulat ka na lang. Ang ganda na pala ng ginagawa ng Diyos. Amen? Kaya pupunta tayo sa fourth point. Alam mo ba hindi mo nakikita yung kagandahan ng ginagawa ng Diyos sa'yo? Kasi nagkukumpara ka sa timeline ng iba. Kaya fourth point, stop comparing your timeline with others. Kung hindi ka pa nag-aasawa, kung wala ka pang trabaho, o hindi ka pa manager, ano naman? Amen? Ako nga kapatid, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, kung nag-umpisa pala ako nung 2 years ago na nagti-TikTok live na ako, siguro malaki na yung ministry ko ngayon. Hindi. Ito yung timing ng Diyos eh. Timing ng Panginoon na makilala ko kayo at makita niyo to. Hindi po late si Lord. Ganun din sa buhay mo, kapatid. Hindi mo dapat ikumpara yung buhay mo sa iba. Kung may TV sila, ikaw wala. Kung manager, kaya yung mga magulang, kapatid, huwag niyong ikumpara yung anak niyo sa iba, ha? Dapat maging katulad ka niya, buti pa siya mabait. Dapat maging katulad ka niya, buti pa sila kumikita na, Kaya yung anak mo, umaalis yan eh. Kasi kinukumpara mo. Ganun din, yung mister mo, kukumpara mo sa iba, ayan tuloy, naghanap ng iba, aray mo. Ganun din sa anong pangalan nito? Sa mga misis naman, kumpara, buti pa siya, ganyan, buti pa siya. Masisisi mo ba yung misis, hindi magtatalak yan? Hindi mo na-appreciate? Amen? Anong ibig ko sabihin?
Stop comparing your timeline with others. May kanya-kanya tayong oras. Ako 31 na, kapatid. Wala akong sariling bahay, wala pa akong asawa. Tas minamaliit pa yung pagiging church worker ko. Wala akong pake. Sabihin niyo na yung gusto niyo sabihin, pero alam ko na may ginagawa ang Diyos sa buhay ko. Amen. Mas piliin mong makita ang pangako ng Diyos kaysa sa pagkukumpara ng buhay mo sa iba. Amen. Kung wala ka pang business? Kung ganito palang buhay mo? Kapatid, ulitin ko, Zechariah chapter 4 verse 6. Do not despise small beginning because the Lord rejoices when the work begin. Ang mahalaga, nag-uumpisa ka ng lumapit sa Panginoon. Ang mahalaga, kahit maliit pa yan, inumpisahan mo na. Ang problema kung lagi ka nalang umiiyak, lagi ka nalang ganito. Kapatid, may season ng pag-iyak, pero hindi pwedeng manatili ka sa pag-iyak. Kailangan mong bumangon. Amen. Kailangan mong umayos. Kailangan mong ayusin buhay mo. Kailangan mong mag-umpisa. Kasi kung wala kang uumpisahan, wala ka ring tatapusin. Zechariah chapter 4 verse 6. Do not despise small beginning because the Lord rejoices when the work begin. Amen. Kaya hindi dapat ma-pressure, kapatid. Kung maliit lang, maliit. Amen. Kaya kung halimbawa, ang nababasa mo pa lang 3 verse a day, pwede naman. Ang mahalaga, nag-umpisa ka. Amen. Halimbawa, ako nga, kapatid, tingnan nyo po, namimigay lang ako ng ganito kaliit na Bible. Ngayon, kapatid, binigyan tayo ng opportunity ng Diyos makapagbigay ng Olden New. Amen, may nakausap po ako na supplier po ng Bible na binigyan niya ako ng malaking discount. Nag-umpisa sa desire. Nag-umpisa, kapatid, na gawin mo kahit maliliit. Ganun din sa buhay. O hindi ka man makabayad ng malaki, ang mahalaga, nagbawas ka kahit 100 lang. Amen. Kaya, kapatid, napakahalaga na maintindihan mo. Amen. Na hindi mo i-compare yung timeline mo kasi may ginagawang bago sa'yo si Lord. Kaya nga sabi ng Isaiah, kapatid, di ba? Do not dwell in the past. Have you not perceived it? I'm doing new things. May ginagawa akong bago, hindi mo ba nakikita? Wala Paano makikita? Nasa kakapitbahay ka nakatingin. Kinukumpara mo sa vlogger ka nakatingin. Tingnan mo yung mga vlogger ngayon. Iinggitin ka naman talaga nila para mag-subscribe ka Sasabihin pa ng diploma o diskarte, paki ko sa inyo kung diploma o diskarte. Ang point ko, ako pa rin, kapatid, kung tatanungin niyo ako, diploma o diskarte, diploma pa rin. Ngayon, kung wala kang pagkakataon na makapag-aral na, huwag kang matuto sa buhay. Amen. Diploma o diskarte, mukha nyo. Wala akong pakialam sa mga opinion nyo. Kaya yung mga bata ngayon, diskarte na lang. Timo, kapatid, wala dito sa poor community. Nako, kailangan kong i-encourage kasi mas pinipili maging parking boy kaysa mag-aral. Kasi narinig diploma o diskarte. Diskarte daw, yun, nag-parking boy. Ayaw mag-aral. Kapatid, meron po akong mayaman na nakausap. Sabi niya, yung mga tao kong magbubukid. Sinabi ko na, pinagalitan ko siya, bakit hindi mo pinag-aaral yung anak mo? Bakit? Maipapamana mo ba yung diskarte mo sa kanya? Ipamana mo pag-aaral. Amen. Kaya galit na galit ako sa mga bata, hindi pumapasok sa school. At ganoon yun, kaya ako may puso, kapatid, na magbigay din ng baon. Kasi, yung pag-aaral, kapatid, hindi yan Ngayon, marami akong kilala na undergrad. Hindi naman nakapagtapos, pero hindi po tumigil matuto sa buhay. Amen. Pero,
Hindi pwede na sabihin mo, diskarte lang, diskarte. Ano yan, mo sobrang diskarte, daming dumidiskarte ng mali. Sina side hustle, ibang tao, di ba? Amen. Hindi ko sinasabi kapatid na masama po ang pagiging undergrad. O yan, katulad ni Jazz, o undergrad. Pero kapatid, ang ibig sabihin, hindi ka dapat matapos na matuto sa buhay. Eh ano kung natapos mo, TESDA lang, okay lang yun. Ang mahalaga, natuto ka. Hindi yung sabihin nyo, diskarte na lang kagad. Nako, kaya kapatid, meron pa nag-vlog eh. High school ako pero kumikita na ako ng milyon. Paki ko! Wala akong paki, wag mong ituro yan. Kasi hindi lahat ganyan. Ang ituro pa rin natin, matutong mag-aral, makapagtapos ng pag-aaral kung kaya. Kung hindi, magtrabaho pero wag matapos matuto sa buhay. Amen. Sino ba yun? Yung payosi-yosi pa, gawa ganun-ganun pa. Tapos, minsan nga nagkukot siya ng Bible verse, tapos nagyoyosi pa. Nasabi daw sa Bible, paki ko sa'yo. Huwag mo ituro ang mali. Amen. Kaya ang dami po ngayon kinukumpara, tingnan mo. Sobrang grabe, sobrang toxic na ng social media. Sa totoo lang. Lahat na gusto maging Kong TV. Lahat gusto na maging Sergey Bin. Lahat gusto na maging malupiton. Kaya kung anong ginagawa. Ang dami na ngayon kapatid na kulang na lang magpakita ng kung ano-anong mga bagay kasi gusto nga maging famous vlogger. Di ba? Ang dami. Eh, kasi iba gagaya pa. Imagine mo kapatid, may nakita ko, hinihintay ko maging 18 years old ako para maging Viva Max artist ako. Mag-aral ka! Nakakainis. Di ba? Daming pangarap, Viva Max artist pa. Kasi ito namang mga lalaki, ito mga lalaki. Gustong-gusto, this is Lance! Tapos sila rin naman yung mga kung ano-ano. Tapos ngayon si Alex, ano ba? Eala ba yun? Eala? Diba? Yun naman ngayon. Tapos kukumpara pa sa iba. Sabi na iba, maging ganyan kayo mga babae, kayo mga lalaki ba? Tama rin ba isip nyo, di ba? Kaya yung mga tao ngayon, ang sarap pagpepeltokan isa-isa eh. Sa totoo lang. Amen. Eh wala eh. Influence na yun ng social media. Kaya ikaw, amen, matanda ka na. Huwag mo nang i-compare yung sarili mo sa iba. Please lang. Amen. Ngayon matuto ka na ano ba ang timeline mo ngayon. Ngayon, kung timeline mo na maging nanay, magpakananay ka. Kung ang timeline mo maging tatay, magpakatatay ka. Kung timeline mo mag-aral, mag-aral ka. Kung timeline mo kapatid na magtrabaho, magtrabaho ka. Ano ang timeline mo? At wag na wag mong i-compare sa iba. At hindi ka palit. Kapatid, si Tatay Paking 84 years old pero ginagawa ang lahat ng bagay para makapaglingkod sa Panginoon kahit 84 na. Paano? Sa paanong paraan kapatid? Nagwawalis siya sa church, umattend siya ng prayer meeting namin, nag-aayos siya ng mga halaman doon. Amen. Kasi nga, hindi niya inisip yung edad niya. Amen. Kaya ikaw din, wag na wag mong iisipin na ganyan ka lang. Kaya pati dalangin ko sa'yo. Pero what if yun talaga ang bigay ni Lord? Alin po? Kapatid, ulitin ko nga, nasan nga yung timeline ng buhay mo? Amen. Alam mo, hindi naman bigay ni Lord yan kung ikasasama mo. Dapat sa laging ikabubuti mo. Amen. Minsan kapatid, nagkakamali ka ng desisyon, pero may pag-asa kang magbago ng buhay. Hindi pwede nagkamali ka tapos bigay ni Lord. Hindi yun, no? Anong gagawin mo kung nagkamali ka? Itama. Amen. Hindi ako nagde-despise ng timeline, ha? Hindi ako nagde-despise. Pero ibig ko sabihin, maki-abide ka sa timeline ng Diyos. Amen.
Amen po ba? Kaya kapatid, dalangin ko talaga. Magkaroon ka ng tamang isip na wag mo i-compare yung sarili mo sa iba. Tignan mo. Kasi kapatid, last point, dapat mas tignan mo yung Diyos na may hawak ng oras mo. 'Di ba kinikwento ko to sa inyo lagi, 'di ba meron pong kwento sa Bible na tapos na ako mag-imbak, tapos na ako mag-ipon, mag-e-enjoy na lang ako sa buhay. Ano sabi ni Lord? You fool! Ngayon din kukunin ko ang buhay mo. Sino ngayon ang makikinabang sa lahat ng mga inipon mo? Kung hindi mo ginawa para sa Panginoon, it doesn't make sense. Pero pag ginawa mo sa Panginoon, amen, God will move upon the things you did for Him. Amen. Kaya pagkatiwalaan mo yung timing ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, ano ba ang timeline? Ang Diyos naman kasi nagre-rescue yan eh. Amen. Tingnan nyo kapatid, sino po nakakaalam ng The Chosen? Yung The Chosen kasi kapatid, actually, hindi yan yung saktong biblical na kwento eh. Pero, ginawa nilang creative para makuha nila yung attention nung viewers, no? Pero meron ako dong isang gustong part eh, yung isang lumpo na dadalhin po dun sa Bethesda, yung sa pool, 'di ba kinausap siya ni Jesus dun? Sabi niya, everything doesn't make sense. Hindi mo naman kailangan yung pool. You need me. 'Di ba? Yeah, Bethsaida, sorry, Bethsaida. Sa Tagalog kasi Bethesda eh. So kung titingnan mo kapatid, hindi na, kasi sabi niya doon, sabi nung lumpo, wala kasing nagdadala sa akin sa pool, kaya hindi po ako makapaglakad. Pero alam ni Lord yung sitwasyon ng buhay mo eh. Amen. Alam ng Lord kung saan kanya kakatagpuin at saan kanya matatagpuin. Amen. Naghahanap siya ng miracle. Nakatingin siya dun sa pool. Naguunahan sila na pag bumula yun, pupunta sila baka kasi mag-miracle at makalakad siya. Pero hindi. Ang kailangan niya ay ang Diyos na lalapit sa kanya. Amen. Hindi po nawalan ng saysay yung paghihintay niya. Kasi kapatid, tabi po ng temple court yun. Pag tinignan yung context ng kwentong yun. Tabi siya ng temple court. At technically, hindi niya pa kilala si Jesus, pero alam niya na merong Diyos na nagpapagaling. Andun lang siya. Amen. Pagpunta doon ni Jesus, pinagaling siya. Ngayon, natapos po, di ba? Nakalakad siya, di ba? Pero hindi niya kilala si Jesus, tama? Anong sabi niya nung nakita sila? Sabi niya, di ba ikaw yung nagpagaling sa akin? Ano na to, version ko na. Anong sabi ni Jesus? Magbago ka ng buhay para hindi mo nadanasin ulit yung naranasan mo. Kung titignan mo yung kwento kapatid, kaya siya nalumpo dahil sa maling sa maling nagawa niya. Pero anong sabi ni Lord nung nakita sila? Huwag mo nang ulitin ang pagkakamali mo para hindi mo na maranasan yung naranasan mo. Anong ibig ko sabihin? Nagkamali ka sa buhay, hindi mo alam kung anong mga consequences. Pero lumapit ka sa Diyos na nagpapatawad at nagbabago ng buhay. Bumalik ka sa Diyos na pagkakatiwalaan mo na may alam ng timing ng buhay. Kasi sa totoo lang kapatid, kung titignan natin, no, ang lahat ng paghihirap natin sa buhay, consequences naman talaga ng mga pagkakamali natin. Tama, mali? Amen. Kung hindi consequences ng pagkakamali mo, consequences ng mga taong nasa paligid mo, halimbawa, pamilya mo, di ba? Ikaw ang nagsasuffer. Ngayon, anong gagawin mo? Ipagkatiwala mo sa Diyos buhay. Amen. Kasi
hindi ka naman uusad sa buhay kung hindi ka magtitiwala sa Panginoon. Kaya nga wala po akong ibang dalangin, kapatid, na sana ipagkatiwala mo yung buhay mo sa Panginoon. Amen. Kaya sana itong topic natin ngayon, kapatid, maibalik ka nito. Amen. Kaya I will pray for you, kapatid. I don't know kung anong pinagdadaanan mo, pero just receive this prayer kasi ito yung urge ng Lord sa akin kanina pa. Marami ka mang pagkakamali in the past, buhay ka pa, itatama yan ni Lord. Ngayon, itama ng Diyos yung isip mo. Nailaan mo ang bawat oras ng buhay mo sa Panginoon. Hallelujah. O aking Diyos na dakila at banal. Hindi man namin alam yung full revelation mo, pero nagtitiwala kami sa pangako mo. Sabi mo sa Bible, hindi mo kami iiwan o pababayaan man, at alam kong gagawin mo. Sabi mo sa salita ng Diyos na everything will be beautiful in His time, in your time. Lord, we will claim it. Kaya ngayon, Panginoon, ano man ang pinagdadaanan, ayusin mo. Ano man, Panginoon, yung mga suliranin sa buhay namin, ayusin mo. At the same time, ano man yung nais mong gawin namin, nais ko po na ikaw po ang Diyos ang kumilos po sa bawat buhay namin. Kaya Lord, I pray and I speak blessing upon blessing. And I pray, Lord God, na maitama na namin ang buhay namin ngayon. Salamat po sa encounter, salamat po sa word na binigay mo ngayon. At alam namin na kapag kami ay nag-abide sa timing mo, maaayos buhay namin. Kaya Lord, pwede mo bang sabihin dyan yan? Pinipili kita ngayon. Lord, pinipili ka namin ngayon. Kaya salamat o Diyos, dahil alam namin na pag pinili ka namin, maaayos ang buhay namin. Kaya Lord, we claim it. Sabi mo sa iyong salita, magpasalamat na kami. Kaya Lord, nagpapasalamat na kami in advance dahil alam namin magiging maayos na ang buhay namin. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kaya salamat po sa Panginoon. No? Grabe si Lord. Kaya kapatid, ayun po sa pag-a-abide, no? Kahit lag tayo, kahit nawala, ikaw nandito ka pa rin. Kaya thank you po. No? At the same time, kapatid, ako po ay pasama po sa prayer. Ito ang live natin kasi medyo stressful na at saka distracting na. Kaya sana makaipon tayo ng pang-tech needs natin kasi nagpaplano talaga ako na i-improve tong live natin. No? So, please pasama po sa prayer. At the same time, no, improve po ni Lord yung face-to-face natin. No? Opo, subukan ko pong ibigay yung notes. I-send ko po yung notes, no. At the same time, kapatid, yun po, if you meron po kasi kaming project ngayon, Bible Giving Project. So, dahil nga po katulad nga kanyan, lagi ko sinasabi sa inyo, tinitingnan ko po yung timing ng Diyos. Ngayon, meron po tayong nakausap from online ministry natin na gusto po mag-start ng gawain po sa Negros Silay. Ngayon, nakahanap po ako ng Bible na pwede pong mabili na Hiligaynon version. Ibig sabihin, translated na sa Hiligaynon. Ngayon, bibilhin po namin to sa Cebu ng for 260 and plano namin umorder ng 30 Bibles at ipapadala from Cebu going to Silay. So, kaya yun kapatid, if you want to partake to our Bible giving, you can sponsor one Bible. 260 po ito na ini-aim namin kasi kapatid, pwede naman kaso yung fund kasi natin na meron, syempre may Bible, meron pa tayong Bible giving dito sa Cavite, meron pang bigas project, di ba? So, kaya ayun po, no. So, nagtatry po kami ng church planting. Ay, wait lang po kasi naglalag talaga. Nagtatry po kami ng church planting dito. So, kailangan namin ng Bible. So, yun po, no. If you want to partake, you can just message me, no, sa Bible project namin. You can message me, kapatid, no. Opo. Kasi iniipon po namin to at ita-transparency ko po to sa group chat. So, nag-iipon po kami kasi kung tama po ako ng tansya, no. Kasi 260 times 30 kasi. So,
7:8. Tagalog Bible pa po. So, kunyari, 260 times 60. 15,600 yun. Shipping fee pa. So, yun po yung, ano, kaya yun, iniipon po namin ngayon, whatever na maipon, pag naipon na, ipapadala na po namin yung Bible. So, yun po, no. So, again, hindi po required, pero if you want lang to partake sa aming Bible giving project, you can just message me. At the same time, if you want to join our group chat, kapatids, doon kasi ako nagbibigay ng transparency report. Yung mga napamigay nating bigas, yung mga naitulong natin, yung mga Bible giving natin, doon ko po nire-report lahat. So, you can just message me if you want to join our group chat. No? So, yun, you can also send your prayer request then. Para sa amin po, you can send your prayer request then and I will pray for you. So, yun po, no? Ayun, at the same time, kapatid, announce ko na rin, meron po kaming revival conference. Sa Silang po ito, sobrang ganda ng lugar. 2 days po siya, August 21, 22. Ang registration fee po ay 3,500. Pero hindi po kayo magsisisi kasi we will talking about your identity in Christ, overcoming anxiety and depression, healing and deliverance, revival night, tapos prophetic ministry and spiritual warfare. So gagawin po natin to sa camp. So we are aiming to have 150 attendees. So if you are interested, kung dito ka lang at accessible ka papuntang Silang, kapatid, maganda po na sumali kayo kasi iba po gagawin ni Lord dito. So, ang ganda din po, it is a time also to relax, kapatid. Sobrang ganda ng place. Kaya sana makasama ko kayo. Hinintay ko lang yung poster. Pag nagawa ko yung poster, mag-PPM ako sa mga kaibigan ko eh. Kaya i-PPM ko rin kayo. Pero ayun nga, kapatid, if you want to join. Ano po, nagbago kami ng lugar kasi yung Tagaytay na nakita namin, medyo madumi. Hindi nalinis ng maayos ng campsite. Ngayon, meron po sa Silang, pero ang maganda kasi air condition yung bawat room. Yung notes po, isasend ko na rin yung notes pala. Wait lang . Send ko na yung notes sa group chat po. Sana po makita. Yan, doon po sa group chat yung notes. Send ko na. Yan. Yan, nandun na yung notes. Hindi po Tagaytay, Silang po. Silang. Yung aming camp po sa Silang, 3,500 po, including na po yung pagkain at accommodation. Then if you want t-shirt, kapatid, 350. Ngayon, kapatid, it's also a time to relax kasi may swimming pool po doon, may garden doon, tapos may mga pine trees pa. So, marerelax talaga kayo. At the same time, meron pang deliverance si Lord, no? So, ayun po, pwede pong sumali kayo, kapatid. You can just message me, kapatid, if you are interested with this. So, ayun po. Yung group chat po, message po ako dito sa TikTok, kapatid, and I will add you up. Amen. So, ayun, thank you po. Pagpalain po kayo ni Lord, chat-chat na lang, no? Kasi ilobat na po yung phone ko at medyo umiinit na, baka mag-cut ulit. Pero ayun, kapatid, ayun, Ate Divina nag-send ulit ng diamonds. So, sa lahat po nagbigay ng diamonds, lahat din po ito mapupunta sa mahirap. So, ayun po, no, yung mga interested po sa camp, pwede nyo po ako i-message. Interested po to support our Bible giving, you can also message me. And if you want to join our group chat, you can just message me. Amen. So, yun, thank you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at naniniwala po ko ang Diyos po ay kikilos sa'yo. Kaya, take it easy, kapatid. Kalma lang sa buhay dahil ang Diyos ang may hawak ng oras mo. Amen. So, yun, thank you po. God bless po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Bye-bye po.